natin, Dear Alvin, ng background yung ating mga kamanggagawa. Kailan po ba na isabatas itong Republic Act 11360 o Service Charge Law? At ano din po ba yung tinatawag nating service charge na kinokolekta nung ilan pong mga establishmento, lalo na po dun sa mga sa services sector po, Dear Alvin? Siguro bigyan natin sila, Carla, ng background kasi medyo merong pinanggalingan itong RA 11360. Nasa Article 96 ng Labor Code natin, ito ay naipasa nung panahon ni former President Marcos. Itong Labor Code natin, nasa Article 96 ang pagmamandate ng pagbibigay ng service charge, collected service charge sa ating mga manggagawa. Pero under the Labor Code, may partihan ito. 85% sa mga empleyado, 15% naman sa management. So, yan ang ating existing legal framework. Until in 2019, August 7 to be exact, in 2019, pinirmahan ni former President Duterte itong Service Charge Law o Republic Act 11360. Dito sa batas na ito, inalis na yon partihan ng management and mga empleyado natin. At lahat ng collected service charges ay mapupunta na sa mga covered employees under RA 11360. So ganun yung evolution ng ating service charge law. And then to respond to it, kasi inatasan tayo ng Congress na tayong gagawa ng IRR, nagkaroon ng Department Order 206 ng 2019 din para magkaroon ng implementing rules and regulation itong Republic Act 11360. That's the old Department Order. Until noong February 1, nag-issue si Secretary Laguesma ng bagong implementing rules and regulations. Ito naman yung Department Order 242 Series of 2024.